Hello mga friends, itong bagong update. Update ng solar panel ko. Ito. Para yung baterya ko, dalawang 12 volts. Ngayon ginawa ko, siniris ko para magiging 24 volts. Bali, 24 volts, 100 ampere lang siya. Tapos ito naman yung aking one solar. Toroidal solar inverter. Bali, ano to? Bali, 24 volts. Ang kanyang output ay 3000 watts. To 20 volts siya. Yan. Ang ganda dito, pag nalubat yung baterya, meron siyang AC. Ibig sabihin ng AC input. Pag nalubat ang baterya, automatic papasok yung AC input galing ng Meralco. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung kuryente mo sa bahay. Pagkatapos, pag na-charge na yung baterya, pag umabot ng 25 volts, automatic mapunta ang supply sa baterya, magka-cut off yung AC. So, ito yung mga breaker, yan, yung mga sulat yan, yan mga breaker nya. Ito naman yung aking one solar charge controller. Ayan, yun. Bali ito siya ay 80 ampere. May mga setting to mga friends, may mga setting kung paano. Tapos ito naman yung pangalawa, bali dalawa pala yung aking charge controller para makakas mag-charge sa baterya. Yan o. Itong update yung bago. Ito yung bagong dating lang to. Kinabit ko lang. Yan. Yan. Bali ito is 60 ampere. 60 ampere ito, 60 ampere na charge controller. Tapos ang ito naman is 80 ampere. Bali dalawa ang aking charge controller. Isang 80 saka isang 60. Pero pareho naman yan, ano yan, nakaparallel yan siya sa baterya. Kumbaga dalawa yan ang aking charge controller, dalawa siya, yan. Para malakas siya mag-charge. Para mabilis na full charge yung baterya niya. Yan. Pero ang setting nito, ang parameter setting lang dalawa, kailangan pareho. Hindi pwede magkaiba. Kasi magka-problema ka sa battery. Magkakaroon siya ng overcharge ang battery pag hindi mo may setting ang dalawang charge controller na magkapareho. Yan. Bali sa ibabaw naman, ang linya niyan, bawat linya ng charge controller, ang bawat linya niyan ay ano, magkabukod yung yung solar panel nila. So ibig sabihin, dalawang wire yan sa ibabaw, yung dalawa. Yan, magkabukod yan. Hindi yan pwede magka-series o magka-parallel. Kala naka-individual yan ang bawat isa. Kasi kung gagawin nyo yan, kakaroon kayo ng problema. Yan. Yan siya. Ito na yung bagong update. Yan. Yan. So ngayon pala, yung baterya ko, kulang pa to. Bali, maliit lang to. Pwede sa pang-araw paggamit kahit nasa aircon, mga appliances sa bahay na mga 1,000 watts pababa. O mas mataas pa ng konti. Kayang-kaya niya to. Basta may araw lang. Pero pag sa gabi naman, bali selected lang pwede gamitin kasi maliit lang kapasitang ng baterya ko eh. Pero ang mas talaga rito, mga 250 amperes na baterya na 24 volts yun, maganda yun. Pag full charge yun, kayang-kaya niya yung drive ang aircon nun, saka may electric fan. Sa loob ng bahay, kahit magdamag, kayang-kaya yan. Yan. Yun. Malaki dito. Bali pala ito yung aking inverter. Nakalagay sa pader. Bali ano yan, mga nasa 19 kilos. Ito naman, mga ano lang to, mga siguro mga 3.5 to 4 kilos. Ito same lang din, yan. Yan, dalawa yan. Okay, dalawang charge controller. Tapos ito inverter ko. Yan. Yan. So, daling ko kayo dito sa aking solar panel. Bali, solar panel ko pala, bali, nakakabit dito is 5. 5 yan, 5 yan. 1, 2, 3, 4, 5. So, bali, kulang pa yan ng 3. Para mas malakas sumagap ng ng supply. Bali, kulang pa ng 3 yan. Tatlo pang kulang yan.
para magmamatch doon sa aking storage controller. Bali, yan ang isa niyan. Bawat isa niya is 415 watts. Yan, bali 415 watts yan bawat isa. Yan. Para mag-match sa charge controller ko. Kasi kung sa 5 na yan, isang charge controller, nagkaroon ng high voltage. Kasi 150 volts lang, may higit 150 volts yung 5. Pag sineries, pwede siya para series. Pag sa parallel, pwede siya. Kaso mo napansin ko, mahina mag-charge. Pag naka-parallel, mas maganda talaga yung series. Bigay na bigay yung pwersa ng ano na, ng solar panel mula sa charge controller. Sa akin lang yan, obserbahan ko lang yan, pero yan talagang totoong nangyayari kasi na-obserbahan ko to lahat. Yan guys, yun. Yan. Subscribe lang kayo sa aking channel para maging update kayo sa aking mga video. Ano lang to, mga DIY lang to. Bali bago pa lang to, mga isang buwan pa lang. Bali wala pa isang buwan na gamit ko ng solar panel na to na upgrade. Bali dating bill ko mabot ng 1.5, 1.3. Matipid lang kami sa kuryente, pero ngayon ang bill ko lang ngayon wala pa isang buwan na gamit ng solar upgrade. Bali na sa 300 lang bill ko ngayon. Malaki ng tipid ko, may 1,000. Lalo na siguro kung isang buwan to na puro ganito gamit, wala na akong babayaran ng kuryente. Yes, yan. Okay, dito lang. Update ko kayo sa sunod na video. Okay, thank you.